Isang malaking palaisipan ngayon diyan po sa Senado kung magkakaroon ho ba ng pagbabago sa liderato at makukudita o mapapatalsik ito pong si Senate President Tito Soto. At isa ho dyan sa lalo hong sabihin natin, nagpapalakas po ng ugong-ugong at usap-usapan. Ito'y matapos na si Senator Camille Villar ay dumalo kahapon, pumunta sa caucus ng minorya dyan po sa Senado bago magsimula yung unang sesyon sa pagbabalik ng sesyon ng dalawang kapulungan Kongreso. At yun nga ho ay lalong umugong dahil sa alam naman natin, sa ngayon ho ay meron pong solido at napakalakas na minority bloc dyan po sa Senado. Siyam po yan. At siyempre, ito po pinangungunahan ni Senator Alan Peter Cayetano bilang Senate Minority Leader. At yan po ay sinusundan ni dating Senate President Francis Escudero, dating Majority Leader Joel Villanueva. At again din po itong Senador Bongo, Rodante Marcoleta, Amy Marcos, Robin Padilla, Jingo Estrada at Bato de la Rosa. So siyam po sila ngayon. Alam naman natin na konting kibot lang ho, pwede nga magbago ng liderato. Diyan po sa Senado, 13 lang po, simple majority lang kasi. Di ba, 24 sila, pag simple majority, 13 lang ho. Kasi kung kalahati, 12-12, may lumipat na isa, 13 ho. So yun ho, mga kababayan, ang sistema diyan po sa Senado. So ito ho, panoorin nyo ho, itong nakunan ng media diyan po sa Senado nang magtungo ito pong si Senator Camille Villar sa opisina po, no, at na kung saan ay nandun po yung mga miyembro po ng minority bloc na pinangungunahan ni Senator Alan Peter Cayetano. Panoorin po ninyo itong video. Video 1. Ayan po, at bagamat sabi, mga sandali lang naman daw at nagpunta. Ito pong si Senator Camille Villar. At binabanggit, naimbitahan lang daw siya ron. At may report na hindi naman daw po natuloy itong caucus dahil sa marami raw wala. Kasi sa hiwalay na interview, binanggit ho ni Senator Alan Peter Cayetano na meron mo sanang caucus pero hindi po natuloy. Dahil sa marami po ata, no? So hindi kompleto ito hong mga kasapi ng minorya. Kung kaya parang ang nangyari, kainan na lang. So, sumipot doon si Senator Camille Villar na itong si Villar ay miyembro po ng majority. Kasi alam niyo sa majority ngayon, 50 na lang po sila. Kapos na nga ho, di ba, kung makakarating po sa Senado, itong impeachment case laban po kay VP Sara Duterte, 16 po ang kailangan 16 votes para sa conviction, no? Ma-convict po itong si VP Sara. So, dito ho, mga kababayan, ay kapuso sila ng isa. Kapuso sila ng isang, ng isang boto. So, parang dito ho sa pagkakita ho at namataan, ito po si Senator Camille Villar na pumunta sa minorya. Imbis na madagdagan, mababawasan pa ho talaga sila. At yan po yung aking pag-oobserba, di ba, sa mga nakaraang kong vlog. Inyo pong mapapanood. So, ito ho, nakita Pero sa hiwalay po na panayam ni Senator na Alan Peter Cayetano, siguro itutuloy daw sa mga susunod na araw yung kanilang caucus. Pero sa ngayon, ang kanyang reaksyon, kung sakasakali na makarating po sa Senado, itong kasong impeachment laban po kay VP Sara Duterte, mahigpit naman daw po nilang susundin yung mga patakaran o rules ng Senado na may kinalaman dito po sa impeachment. At kasi may binabanggit ho itong si Senate President Tito Soto na agad na raw niyang susundin yung sinasabi ho sa konstitusyon na forthwith o agad-agad na aaksyon ang Senado kung sakali na makarating po sa Senate ito hong impeachment o articles of impeachment laban po kay VP Sara. Pero ngayon, sa pinakahuli, di ba, naglabas po ng ruling o desisyon ng Supreme Court na kung saan ay idinimanda noong nakarang 19th Congress, di ba, Senator Chis Escudero, na masyadong mabagal daw
yung pag-aksyon sa impeachment at hanggang sa inabutan sila ng desisyon ng Supreme Court. Kasi marami nagagalit no, ng mga anti-Duterte. Pero sabi ho ng Supreme Court, tama ho si Escudero. Kasi base po sa interpretasyon ng Korte Suprema, ay ang forthwith, hindi pa pwedeng madaliin eh. Kinakailangan ay reasonable time. At depende ho sa sa trabaho at gawain po ng Senado, basta hindi mo didali na matagal. Hindi po ba? So yun po, ang ibig sabihin ho rito ng Senado o ng Korte Suprema ay ayaw po nilang panghimasukan yung trabaho ng Senado. Yun po kagandahan dito sa Supreme Court eh. Kasi kinikilala po nila na ang Senado bilang mula sa sangay ng legislatura, hindi po nakikialam ang hudikatura. Kasi ang pinakatrabaho at tungkulin ng Supreme Court at sa sangay po ng hudikatura, sila po, di ba, may kapangyarihan po sila yung tinatawag na judicial review. At sila rin po ang nag-i-interpret ng batas. Yan po ang mandato na ibinigay ng ating Constitution. Kaya sa nakaraan, 19th Congress, sinabi ng Supreme Court na unconstitutional yung impeachment laban po kay BP Sara, so yun po ang nanaig. Ngayon ho, may mga nag-file din po ng petisyon ang mga abogado at iba pang kaalyado ni BP Sara na kung saan ay sinasabing marami pong paglabag sa konstitusyon ito hong ginawang pag-iimbestiga yung impeachment proceedings diyan po sa mababang kapulungan ng Kongreso. So abangan ho natin kasi marami pong nagsasabi na lumagpas po sa mandato itong House Committee on Justice. At sa ngayon ay kasi talagang pag sumili po sila sa numero sa Senado, malabo eh. Kaya ang ginagawa ho nila ngayon talagang sinisira po. At siyempre, sa publiko ho, ito hong imahe ni BP Sara Duterte. So abangan ho natin kung sila po ba ay magtatagumpay. Pero sa balikan ho natin ang Senado. So dito ho mga kababayan, revisahin lang natin kung sakasakali at nangangamoy, no? Bagamat siyempre, hindi naman naaminin niya, no? Ni Senator Camille Villar. Pero alam niyo ho, pag lumipat at tumawid ng bakod, ito pong si Senator Camille Villar, hindi lang siya yan, ha? Tatandaan niyo mga kababayan, yung kanyang kapatid si Senator Mark Villar, re-election ni yun. At ako, naniniwala ako na talagang mahigpit mo nilang maingat nilang pinag-aaralan na basta-basta na kumalas dito po sa kampo po ni BP Sara Duterte dahil sa ang laking boto na mawawala kay Mark Villar kapag siya po ay tumalikod at bumoto ng pabor para makonvict ito pong si BP Sara. So kung pumunta si Camille Villar sa sana ay caucus, pero hindi raw po natuloy yung caucus dapat ng minorya, maring siyempre kung ano man ang sadya nyo ron, yun na rin ang pwedeng sumalamin dito po sa posisyon ng kanyang kapatid na si Senator Mark Villar. So dalawa na ho yan. Siyam po sila. Siyam po ang minority block ko ngayon. Kinukumpit ko lang ho ito. Ito yung aking obserbasyon lang ho ito. Linawin ko. So siyam ho sila. 13 lang po ang kailangan para magkaroon po ng pagbabago ng Pangulo ng Senado. Kung siyam mo sila, madadagdag yung 2 Villar, 11 na ho. So 11. Mga kababayan, 11 na, kung sakasakali. Tapos ay, kung si Senator Alan Peter Cayetano ay siyempre, re-election issue ito, biglang yung kanyang kapatid na si Senator Pia Cayetano nasa majority ho ngayon, nagpa siyang lumipat o hindi man tahasang lumipat o bumoto o sabihin natin nagpahayag na siya po ay tutol sa impeachment laban po kay BP Sara Duterte, 12 na. So 12 na ho mga kababayan. O sino pa yung mga pwedeng sungkitin diyan po sa majority? Kung 12 na ho sila, ang mga pwedeng masungkit ho diyan kasi si Senator J.B. Ercito, no, na isa ring re-election may mga pahiwatig at nagsabi na hindi po siya pabor na pagtuunan ng pansin ang impeachment. Hindi niya pa naman direktang sinasabi niya na ayaw niyang
ipa-impeach si VP Sara. Pero sabi niya, mas marami pa raw ho na mga issue na mga dapat ho pagtuunan ng pansin. So, 13 na ho. 13 na ho mga kababayan kung ganun ho mangyayari. Wala na. Tapos na ang laban. Meron isang taga Mindanao sa Mayorya, si Senator Mig Zubiri. Hindi natin malaman. At siyempre, alam naman natin talagang kanyang kapwa sa Mindanao, yung nakarang impeachment, talagang, di ba? Siya po ay nagpahayag ng suporta kay VP Sara Duterte at bilang taga Mindanao, yung kanyang buong pamilya. So, magiging 14. At alam naman natin, meron ho dyan na senador na kung saan marami, dun pupunta. Si Supremo, si Senator Lito Lapid. So, magiging 15. Mga kababayan. At, so magiging 15 na. At ito hong si Senator Loren Legarda, na alam naman natin, yung kanyang anak ay nasa kampo na po ng mga Duterte. Diba? At talagang ito ay bumabatikos sa Marcos Jr. administration. So, kung sakasakali, yakagin ng anak, yung nanay, 16 na ho, mga kababayan. Naku, tapos na po ang boxing. Kung ganon. Kaya talagang ang ginagawa ho, talagang kumbaga sa diyan po sa mababang kapulungan, talagang nagwawala ho, nagtotodo na ho. Yung mga kongresista dahil sa sigurado, yung aking pagkukompute, kung mapapanood po nila itong ating vlog, mapag-iisip po sila. So, nasa 16 na ho yun, mga kababayan, 16. Alba, 16 na, yung compute natin. Biglang may 3 sa minorya na sabihin natin, sinungkit ho ng administrasyon. Dahil sa may kaso. Jinggoy Escudero at Joel Villanueva. Sabihin natin, yung 3. Kakasuhan kayo, kulong kayo pag hindi kayo bumoto sa impeachment. Sige, lipat sa majority. 16 sila, magiging 13. Panalo pa rin ho, mga kababayan. So, kung sakasakali lumipat, 13 pa rin ho. Simple majority lang po para po sa pagpili ng Pangulo po ng Senado. So, ganyan ho. At sa nakaraan nating vlog, ay mismong dating Senate President Franklin Drilon, dating Senate President Coco Pimentel, nagsabi na may panganib, peligro na matanggal po si Tito Soto bilang Pangulo ng Senado kasi masyadong manipis yung bilang ho ng mayorya, samantalang napakalakas po ng minority black. Diyan po sa Senado, biri mo, siyam. At sasabihin natin, hindi, gusto ang katotohanan o ano man, baka may mga ganyan, magiging naratibo, pinipigil nyo ang katotohanan. Politika po ito. Prosesong politikal yung impeachment. Hindi po ito katulad sa korte na kung saan talagang kinakailangan, ito ebidensya, kung ano yung sa batas o ano man, hindi ito may halong politika po ito Kahit na sabihin mong anong mga ebidensya, wala ko yung ebidensya na yan. Yung boto po ng senador ang mangingibabaw dito po sa isyong ito, di po ba? Kasi politika nga dahil sa pagsimula pa lang ho ng impeachment, politika rin ginamit kay VP Sara, di ba? Talagang pinagkaisaan po siya ng mga anti-Duterte. At alam naman natin kasi may mga nagsasabi diyan, nagmamalinis na kung saan sabi na sa kanyang mga kapwa senador dapat daw maging bukas at maging maingat na sa pagboto. Pero yung nagsasalita na yun, mga kababayan, alam mo ng anti-Duterte. Alam mo na magiging boto, basang-basa na natin na siya iboboto para po sa conviction o para mapatalsik si VP Sara. Alam niyo, hulaan niya kung sino yan. Diyan po sa Senado. Na alam mo na yung hula, alam mo na kung ano magiging kanyang pasya. Bagaman ngayon nagmamalinis pa na, dapat magiging tayo hukom. Dapat bukas tayo at ayaw para kunwari na magbigay ng mga anong reaksyon dahil sa talagang pagbabasihan daw po yung ebidensya. Pero alam mo naman kung sino iboboto nun at kung ano ang kanyang magiging desisyon dito po sa impeachment. Siyempre, anti-Duterte ho yun Yung kanyang mga kapanalig ho dyan po sa House of Representatives, di po ba mga ganon alam naman natin na yun po talagang anti-Duterte. So, may ganon na senador ho nagsasalita,
Alam niyo na kung sino siguro yun. Ah, hulaan niyo kung sino. Babae yun. Okay, sige. Kayo ho, bahala na ho kayo. At eto, ulitin ko ho, yung ating issue na pinag-uusapan ho ngayon, si Senator Camille Villar ay bumisita doon po sa grupo ng mga minorya. O ngayon, meron na po na mga nabubuo na mga usap-usapan na naku baka dilipat itong magkapatid na Villar diyan po sa minorya. So mukhang baka matupad ho yung sinasabi na posibleng magkaroon po ng bagong liderato diyan po sa Senado. At hindi lang ho natin alam kung sino ang magiging Senate President. Pero ang ako sa tingin ko, pinaka-isa ho na maganda kandidato itong si Senator Alan Peter Cayetano. So talagang yun ho. Okay, so kayo magbigay na po kayo ng comment dito po sa ating channel. At ito, nangangamoy kudita na ba? Yung Villar ay lilipat. Lilipat na ba ng bakod? Okay, sige, comment na po kayo at sa mga bago lang po sa ating channel, subscribe na po kayo at huwag niyo pong kalimutan na i-like at i-share. Sundan niyo rin po yung aking Facebook, Eli Saludar. Maraming salamat. Muli, ito po si Ka Eli. Magandang araw po sa ating lahat.